Good day mga boss. So sa video po na ito, ipe-present ko sa inyo at ituturo ko din kung paano i-set up ang ating new app na ang JDS Dual. So ano po ba ang JDS Dual? Ang JDS Dual po ay combination ng ating charge protection at centralized mode. So makikita po ninyo dito sa ating side is yung ating centralized mode na merong coin slot. Naka-flash po dito is yung centralized mode. Dito naman po sa side na to is yung ating charge protection mode. So ito po naka-flash po dito sa ating ESP na to ay yung charge protection mode. Makikita po natin meron po siyang SSR, bali, tsaka yung 12 volt na power supply. So testing na po natin. Papakita ko po sa inyo. So pag na-download nyo na po siya, ito po siya. Ayan. Pag nag-open na po, bali dalawa pong ESP IP ang kailangan natin. Bago po natin gawin yon, hindi pa po kasi nakakonekto sa ating mga access point. So, punta po muna tayo sa ating Wi-Fi. Hanapin po natin ang mga Wi-Fi ng ating mga ESP. Makikita po ninyo dito sa may JDS ESP32 setup. Yan. So, ito po yung para sa charge protection. Makikita po natin. Select lang po tayo ng Wi-Fi. Sa akin po ito is JDS Wi-Fi. Password is 1234567 8. And then sa device ID po, maglagay na lang po tayo ng, for example, 1. Para po ito yung tablet na to, 1. So connect lang po tayo diyan. At kunin po natin yung IP. Ayan, so 0.100. I-take note po natin 'yan or screenshot po natin. Ayun. Punta po tayo ulit sa dual. Bali charge protection po yun, no? So, ito po siya. 192.168.0.100. Tapos, yung sa charge ID po is 1. Kasi yun po yung nilagay natin. Next naman po, yung ating centralized. So, ito po yan. Centralized. JDS Wi-Fi, and then yung password 1234567 8. Connect natin. Ayan, ang IP po is 101. So balik po ulit tayo sa ating JDS Dual. I-type po natin yung IP address 192.168.0.101. Then ang device ID po is 1 lang din. Depende po sa inyo kung ano po ilagay nyo. Pero, mas maganda po, for example, one device is yung first device nyo, 1 na lang din po. Sa second device, number 2. Ganun po. Para at least ma-identify nyo po siya. Yan. Then, click po natin, test connection. Ayan. So, hindi pa po pala nakakonekto sa ating Wi-Fi. Iba po palang Wi-Fi ito. Connect po tayo dito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Connect. Yan, connected na po. Same network na po sila lahat. So, balik po tayo sa ating app. Yan, makikita po ninyo, connected na silang dalawa. So, basta same network po silang tatlo, pwede po yun. First, select natin home launcher. Then, allow. Notification, draw over other apps, select po natin yung dual, location permission, install unknown apps, yan. Okay, yan. So nandito na po tayo, bali nasa ating dashboard na po natin. Activate na po natin siya gamit ang ating license. Ang password po is 1234. License, nakasave na po sa sa clipboard ko yung license. Ayan. So makikita po natin dito sa ating ESP status, dalawa sila connected. Ibig sabihin po nun, na-detect niya po yung ESP ng charge protection at yung centralized. So pagpunta po tayo dito sa ESP32, andito po ma-set up yung accounts and coins, tapos yung charge protection. Sa charge protection po tayo. Dito po tayo magsaset ng minimum and maximum battery. So, let's save.
Bali, ito po kasing sa charge protection ko, dito po yung activator niya. Ayan. So, naka-activate na po siya. Makikita po natin, umiilaw na ang ating SSR. Ayan. Umiilaw na po ang SSR natin. So, ibig sabihin po, nag-activate na po yung charging niya. Dahil, ang charge natin ay 11%. Ang activation po niya is 20. So, pag below po ng battery percentage, automatically mag-activate po yan. Dito po tayo sa ating admin panel ulit. Mag-add na po tayo ng app natin. Click lang po tayo sa apps, manage pinned apps, and then iselect nyo po yung mga apps na gusto niyo. Sa akin po, for example, YouTube muna. Ayan. So, back po ulit tayo. Makita po ninyo, naubos na po yung oras. Ayan. So, kapag naubos na po ang oras, mag-insert coin na po tayo. Meron po ako ditong coins for saglit lang po. Kuha lang po ako ng coins natin. Ang pag-insert coin po natin ay para po siyang centralized din. So, pag nag-insert coin po tayo, kailangan po natin pinutin yung insert coin na button sa taas. So, click insert coin. Wait natin mag-timer. Then, mag-insert coin tayo. Ayan, papakita na yung ating time. Click lang po natin add or done. Ayan, so magpapakita na po yung ating time doon. Ngayon, may account system pa rin po siya. Parang centralized mode pa rin po. So, pwede pa rin po sila mag-log out ng kanilang account. For example, try natin. JR. Ayan, create logout. Create and logout. Okay, so yan. Na-save na po yung ating time. Na-save na po sa database yung ating time. Kung gusto nyo po ulit i-login, click lang po yung account, JR and JR. Click login. Yun, babalik po yung ating time. So, pwede na po sila ulit gumamit. Ayan. Pwede na po sila mag-browse ulit ng kahit na nung or maglaro ng games. Ngayon, kapag meron po tayong bagong device, ang kailangan po natin is yung IP ng charge protection ay ng centralized, and then yung bagong IP ng ating charge protection. So magkaiba po yun. So yung charge protection po ay para lang sa device na to, yung IP na to. Itong centralized, kahit ilan po yung makakonect dito kasi centralized nga po. Dito nakakonect yung mga tablets, kung ano yung mga IP niya. So i-take note nyo na lang po. Para po mas maganda, punta po kayo sa inyong router settings at i-gawin nyo pong static yung mga IP address ng inyong mga ESP32. And also, take note po sa mga magwa-wirings po. May mga nasusunugan po kasi ng ESP dahil mali po yung pinning nila. Dito po kasi sa ESP baseboard, meron po siyang SVG. So, signal, volt, and ground. Wag po tayong mag-i-insert sa or maglalagay ng pin sa volt tsaka ground. Dito lang po tayo sa may S. So, kung ano yung nasa outer row, yun po yung paglalagyan po natin. Same as dito po sa kabila. May SVG din po yan. Yung signal, volt, and ground. So, dito lang po tayo sa outer row. Katulad po dito, nasa outer row po ako. Dito rin po, same dito rin po sa ating ESP32 para sa centralized. Dapat nasa labas po yung outer row na signal. Yun. So, kapag may mga questions kayo, feel free to ask po, or kapag may mga issues kayo na na-detect, kasi sabihin nyo lang po sa akin para at least magagawa po natin kagad. So, yun lang po ang ating new app natin, ang JDS Dual app. So, pag meron po kayong mga katanungan, sabi ko nga po kanina sa Facebook page or sa ating personal account po tayo magtanong. Yun lang po, and thank you and have a great day. Bye-bye.